At hearing sa Maanomalyang Flood Control Project natuloy na ngayong araw sa kabila ng anunsyo ni Senator Win Gatchalian na sa June 8 itutuloy ang naturang pagdinig. Hiling na makapagpiansa sa plunder at mailipat ng kulungan binawi ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Arraignment sa plunder at graft case nito inilipat sa June 30. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya sinampahan ng malversation sa Malolos Regional Trial Court. Pulis na nagbitaw ng hindi angkop na pahayag sa NAPOLCOM briefing sa ilalim sa administrative review ayon sa PNP. Department of Trade and Industry naglaan ng 3 milyong piso na loan sa bawat operator para sa electric modern PUJ. At BFP Lady Firefighters sinelyuhan ang standing sa semifinals sa isang 3-0 sweep win habang PNP Lady Patrollers dinumina ang AFP Lady Gunners sa score na 3-1. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 4, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi natuloy ang nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong plunder at graft na ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kinasasangkutan nitong flood control scandal. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, bakit hindi natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Senator Estrada? Ela, dahil yan sa mga nakabinbing pang motion na inihain ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil doon sa mga pending motions na pagkasunduan ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 5th Division na ipagpaliban muna ang arraignment o pagbabasa ng sakdal sa dalawa sa darating na June 30. Personal na dumalo sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada at 3 pang kapwa-akusado sa flood control scandal habang hindi naman nakarating si Bonoan dahil ayon sa kanyang abogado ay nananatili itong nakakonfine sa Medical City sa Makati. Bago isagawa ang arraignment, dininig muna ng mga maestrado ang mga mosyong inihain ni Estrada kabilang ang motion to transfer detention facility at motion to fix bail. Unang kinuwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi po pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Bunsod ito, binawi ng kampo ni Estrada ang hiling. Iniurong rin nila ang hiling na mailipat ng detention facility mula sa New Quezon City Jail papuntang PNP Custodian Facility. Ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit. Samantala, hindi pa nare-resolba ang motion to quash information o hiling na ibasura ang kaso na inihain ni Estrada at DPWH ex-official Manuel Bonoan, pati ang motion ng kalihim na mapasailalim ng hospital arrest. Bunsod ng mga ito, ipinagpaliban ng korte ang arraignment sa kanilang dalawa sa darating na June 30. Tumuloy naman sa pagbabasa ng sakdal ang mga akusadong local engineering officials mula Metro Manila na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Not guilty plea ang inihain ng mga ito sa hukuman. Ayon sa Sandigan Bayan, itatakda ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal sina Bonoan at Estrada upang maging organisado ang mga pagdinig.
kailan mabilis na natapos itong arraignment sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa plunder at graft. Mamaya namang hapon, 1:30 ay isasagawa yung naipagpaliban na arraignment din sa Sandigan Bayan 6th Division o Sandigan Bayan 2nd Division na kinasasangkutan naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Binasag ni Senator Francis Cheese Escudero ang kawalan ng quorum sa Senado matapos siyang sorpresang dumating sa huling sesyon ng mataas na kapulungan kahapon. Samantala, hindi naman direktang sinagot ng anilay bagong majority sa Senado kung ano ang epekto kung sakali namang maaresto si Senator Escudero dahil may kaso rin itong plunder sa Ombudsman. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi inaasahan ng marami ang biglang pagsipot ni Senator Francis Cheese Escudero sa huling sesyon ng Senado kahapon. Si Escudero ang kaisa-isang miyembro ng majority block ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na dumalo sa huling araw ng sesyon. Agad namang idineklara na may quorum at nagkaroon ng roll call at sesyon. Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Senador Escudero, ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakasundo sa Senado ay hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap. Ayon sa Senador, ang matinding pagkakahati-hati sa politika ay nakakahadlang na sa mandato ng kanilang institusyon. Binigyang din ito na ang kanyang paninindigan ay hindi isang paligsahang pampolitika. Sa halip, ang kanyang katapatan anya ay nasa institusyon ng Senado na kailangang unahin kaysa pansariling interes. Nilinaw ni Escudero ang kanyang layunin na hindi ito usaping pampolitika. Walaan niya siyang sinasamahan o iniiwan ng grupo, pangkat o paksyon. Dagdag pa niya, ang ganitong sitwasyon ay hindi maaaring manatili dahil direktang naaapektuhan nito ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa nangyaring quorum, nagkaroon naman ng mga pagbabago sa liderato at mga komite sa Senado. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Matapos ang kanyang panunumpa, kinilala din siya bilang acting Senate President. Pinalitan din ang mga namumuno sa iba pang komite sa mataas na kapulungan. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, sila na ang bagong majority sa Senado. Lumalabas anya na 22 lang sila ngayon dahil hindi nakasama sa bilang sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Of course, yes. Because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing. Did you hear Senator Cheese abstain? Hindi naman So he did not abstain. Doon sa mga, when Senator Win said na declare all committee, seats vacant, except for the Senate presidency. Nang tanungin si Senator Tulfo kung ano naman ang mangyayari kung sakaling maaresto rin si Senator Cheese dahil may kinakaharap rin itong kasong plunder sa Ombudsman dahil posible nitong maapektuhan ang bagong majority, ipinaliwanag nito na wala pa namang warrant ang senador dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. It depends to the Ombudsman po, di ba? Then we have to talk it over. Nag-adjourn din kaagad ang Senado at nakatakdang magbabalik sesyon sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo sa susunod na buwan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng ethics complaint sa Senado sina Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador dahil sa 3 araw na hindi pagpapakita sa sesyon.
Ang nag-file ng reklamo ay isang 21 anyos na college student na humihiling na mapanagot ang mga senador na absent sa nakalipas na 3 araw. Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po nila hidwaan sa halata naman po na negligence of duty po yung ginagawa nila kasi unang-una po sa lahat, hindi po sila nag-convene. Dapat ay yung trabaho ng mga kongresista at mga senador. Iginagalang ng lead house prosecutor ang bagong liderato ng Senado. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, kinikilala nila si Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang siyang lehitimong namumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Aga kailangang sundin ang direksyon ng liderato ng Kamara kaugnay ng pagkilala sa bagong pamunuan ng Senado ayon kay Lead Public Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Kasunod nga yan ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President. Kahapon, nagpaabot ng pagbati si Speaker Faustino Bojidi III kay Acting Senate President Gatchalian at tiwala sa magiging pamumuno nito sa Senado. Ayon kay Lead Public Prosecutor Batangas 2nd District Representative Luistro, hindi lang Kamara ang kumikilala kay Acting Senate President Gatchalian kundi maging ang Malacanang. Let us remember that the House Prosecution Panel is representing the institution, the House of Representatives, no? I think it is logical that we follow the position of the House of Representatives. And yesterday, I understand, ni-recognize na po ng House of Representatives ang bagong liderato ng Senado, and that is through the Acting Senate President, Senator Wayne Gatchalian. I understand that yesterday, ni-recognize na rin ng Palasyo, which represents the executive branch, ang bagong leadership ng Senado. Ayon pa kay Representative Luistro, kailangang i-reconsider ang plano ni Acting Senate President Gatchalian na muling panunumpa ng senator judges. Kung mayroon na anyang kailangang manumpa, ito ay ang bagong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Siguro mas maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership. Pag-aralan muna kung talaga bang kailangan ulitin o magkaroon ulit ng oath-taking ang senator judges. Samantala, napagkasunduan na ng House Prosecution Team na huwag tumugon sa answer ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Magpapadala ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay nito. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinampahan ngayong araw ng Ombudsman ng kasong malversation sa Malolos Regional Trial Court ang mag-asawang Curly at Zara Diskaya at ilang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay yan ng maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres. Live. Nestor, sila na ba yung malaking isda na sinasabing kakasuhan ngayon ng Ombudsman dahil sa flood control scandal? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang tinutukoy niya na big fish o malaking isda ay si Curly at Sara Diskaya.
Anya mula pa ng 2016 ay nag-operate ang mga ito at marami anyang pera na ninakaw. Bukod sa dalawa, may siyam pa na kinasuhan sa Malolos RTC na mga opisyal at tauhan ng DPWH Bulacan 1st District. Kasong malversation ang isinampa ngayon ng Ombudsman laban sa kontraktor na si Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya at sa siyam pang opisyal at tauhan ng DPWH sa Bulacan. Kasama sa mga nagsampa ng kaso, si Assistant Ombudsman Miko Clamano at DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang isinampang kaso ay may kinalaman sa Substandard Flood Control Project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 54 million pesos. Anya, ayon sa direktiba ng Pangulo sa kanila, kailangang managot ang dapat managot. Nakahanda rin silang maglabas ng ebidensya laban sa mga ito. Pangunahin na sa mag-asawa na tinatawag nilang big fish o malaking isda na umano'y sangkot sa iba't ibang flood control scam sa bansa. Ang Diskaya parang Napoles yan. Dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang kanilang binaboy. At dahil doon, grabe yung mga pagdurusang dinaranas ng mga kababayan natin. Kagaya sa Bulusan, sa Kalumpit. Samantala, sakaling ilabas ang warrant of arrest, ayon kay Secretary Vince Dizon, posibleng manatili pa rin sa kulungan si Sara Discaya sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa kasong kinakaharap nito na malversation at corruption sa 96.5 million project sa Davao Occidental na siyang beneficial owner ng St. Timothy Construction. Pero tanungin natin ang ombudsman, pero tingin ko, doon na siya. No, depende kung saan dito si Curly. Si Curly, kung saan i-designate nung korte, kung saan yung magiging kulungan niya. So, hintayin na lang natin yan. Samantala, bukod sa big fish, may susunod pa na sasampahan ng ombudsman pero hindi muna sila maglalabas kung may iba pang opisyal gaya ni Senator Jinggoy Estrada na sinampahan na rin ng kaso. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Maagang nagpatawag ng press conference si Senator Sherwin Gatchalian ngayong araw kasunod ng pag-takeover nila sa Senate leadership kahapon. Dito, nanindigan siya na sila na uli ang lehitimong Senate Majority Bloc. Mula sa Senado, may ulat si Jed Neresina live. Jed, ano yung mga puntong ipinahayag ni Senator Win sa press con? Isa sa mga puntong binigyang diin kanina ni Senator Sherwin Gatchalian ay walang kahit anong hearing na nakaschedule ngayong araw. Sa kabila ito ng paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na itutuloy ng kanilang grupo yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Wala na umanong karapatan ang mga namumuno sa dating Blue Ribbon Committee na magsagawa pa ng hearing ngayong araw. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na na-reschedule na ang dapat na pagdinig ng Blue Ribbon ngayong araw sa darating na Lunes, June 8. Binigyang diin din niya na si Senator Erwin Tulfo na ang bagong talagang chairman ng komite. Ngunit nilinaw niya na papayagang pa rin pumasok ang mga senador sa Senate premises. Ang tanging haharangin lang aniya, pumasok ang mga naimbitahang resource person nila Senator Pia Cayetano gaya na lamang ng 18 former Marines. From the Senate President Gatchalian. Sino mas mataas? Senate President o Pro Tem? On the level ng USA, security enforcement, hindi na Ang senador, this is their building, no? Dito building ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador, no? So, karapat-dapat lang sila pumasok dito. Well, since walang hearing, walang resource persons, no? So,
Wala tayong hearing eh. Persons will not be allowed to enter the They will not building. be allowed. No? Kasi walang hearing eh. No? Sa kabila nito ay giniit pa rin ng Cayetano Bloc na binubuo naman ng magkapatid na Senators Alan at Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at Senator Loren Legarda na masimulan ang Blue Ribbon hearing kaninang umaga. Ilang minuto bago ang nakatakdang pagdinig, dumating na sa Senado ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngunit hinarang sila sa entrance ng building ng Senado. From the Senate President of the Gatchalian. Sino mas mataas? Senate President o Pro Tem? On the level ng USA, security enforcement, hindi namin masasagot yan kasi yung instruction lang na dumadating sa amin. Sir, guest sila eh. Guest sila ni SP eh. Si SP Cayetano eh. He's not the SP. If He's you still want, the Senate President. I can bring you to General Ba't hindi rin siya pumunta dito? Why can't he talk to us? Di ba sinasabi niya siya yung Sergeant of Arms? Ba't hindi siya humarap dito? I actually tried to enter the office a while ago. They stopped me. I will relay your concern. I will relay your So in the meantime, anong mangyayari sa atin dito? Kasi kahapon I will relay ang your concern. ayos nung kausap eh. Tapos wala naman kayong sinabi, wala kayong binigay ng ibang memo na may pagbabago. So anong nangyari dyan? I will relay your concern now. Right now, I will go to General Corpus. I will relay your concern. But so far, the instruction for today is there is no hearing. Meron bang hearing? Di ba sinabi ng Cayetano? As far as our level is concerned, yun po ang instruction, and everybody should go through the visitor management system. That is the instruction. So kung go through your VMS, so if we sign them up now, the VMS approve? So VMS namin lahat yan. If you approve that through your visitor manager, they can. Okay, so we can fill it out. You can fill it out. Okay. That's what we were saying. So we'll do that. Yes. And you'll approve the QR code so they can enter. We don't approve. Yes, sila yung sa atin. Kasi sa office You actually will approve that. You actually will approve the visitor request from your office. Nasaan yung sinasabi mong sergeant? Where is he? Ba't ayaw niyang humarap? Ang PSC is going down. Si Saan yung VMS? visitor management. Ang ayos-ayos ang usapan natin kahapon nasaan mo kayo? Ito siya. Sabi mo maglalagay ka ng VM. Pero alam mo, wala kayong sinabi sa amin yesterday na gagawin dito sa amin. Sandali lang. Ang ayos-ayos ng usap, hindi mo alam lahat. So hindi nyo alam ang nangyayari sa Senado. So, ang instruction lang naman is everybody should go through the visitor management system as guest of any senator actually. If approved by the visitor manager of any particular office coming to the Senate, kung approved ng visitor manager ng any office. Ilang minuto lamang ay dumating si Senator Pia para sunduin ang kanilang mga bisita. Sa pagnanais na madala sa hearing, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla at inakay nila paakyat yung mga dating Marines. Bago pa sila makaabot sa elevator at stairs area, ay pilit silang hinarang at tinulak ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Pero hindi sila natinag hanggang makapasok sila sa plenary hall ng Senado. Sa kabila ng mga ito, naglabas naman ng advisory si Senator Gatchalian at nanindigang walang official business na nakaschedule ngayong araw. Kaya inatasan niya ang mga empleyado na pumasok ngayon sa Senado na umuwi na starting 10 a.m. kanina. Aga bukod dyan, nabanggit kanina ni Senator Gatchalian matapos nga nilang makuha yung leadership sa grupo ni Senator Cayetano, giniit niya na back to work na yung Senado ngayon at sinabi niya na
sisikapin niyang makausap yung iba pang mga senador o yung mga senador na kasama doon sa Cayetano Block para hindi na ma-delay pa yung mga trabaho or yung pending bills na kailangang maipasa ng Senado. At isa sa tinitingnan nila ay kung hihiling sila na magkaroon ng special session. At bukod dyan, kaugnay nung pagkakaroon or kung magkakaroon ng special session, ayon kay Senator Gatchalian, posibleng makuha niya yung Senate presidency kung makakabuo sila ng 13 votes, pero depende pa yan nga sa mga mangyayari. At bukod dyan, bilang nasa Senado na din yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinabi naman ni Senator Gatchalian na hindi ito affected dahil tuloy-tuloy pa rin ito, at bilang siya na yung kinikilala ng kanilang grupo na acting Senate President, siya na rin yung magiging presiding officer doon sa magiging impeachment trial ni VP Duterte, at ipinaliwanag niya na kailangan niya lang mag-oath kapag nag-start na yung trial. So marami pa yung mga inaabangan natin dito sa Senado dahil medyo hindi pa nagkakasundo yung grupo nila Senator Sherwin Gatchalian at ni Senator Cayetano dahil magkaiba yung iginigiit ng dalawang grupo kaugnay dito sa leadership ng Senado. Ayan muna update, balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Iginiit ng dating mayorya na hindi legal ang ginawang pagpapalit ng chairmanship sa mga komite sa Senado. Ayon kay Senator Pia Cayetano, invalid ang isinagawang sesyon kahapon dahil nasa 12 lang bilang ng mga senador na kasama sa plenaryo. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala po silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ko kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate President Pro Temp, Acting Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Itinuloy ng Senado ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ito ay sa kabila ng pahayag ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian na kansilado ang pagdinig. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino yung nangunguna ngayon sa pagdinig at may dumating bang mga resource persons? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon, ang nangunguna sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Rodante Marcoleta. Bagamat sa pagsisimula kanina, opisyal na pinasimulan ang sesyon ng Senado ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng chairperson nito na si Senator Pia Cayetano, at ang mga nakarating na mga resource person ay yung 12 mga dating Marines at yung kanilang abogado, at nakita din natin na dumating kanina ang abogado ni dating Congressman Saldico na si Attorney Rondain. Taliwas sa pahayag ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at kanina na hindi matutuloy ang Senate Ribbon Committee hearing, ito Cayetano ang pagdinig. Subalit bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon pa ng tulakan, partikular kina Senator Robin Padilla at DILG Secretary June Vic Remulla. Ayon kay Senator Pia Cayetano, pinigilan siya ni Remulla na makapasok sa Senado. Subalit iginiit nito, bakit siya pipigilan ni Remulla dahil ang kanyang opisina ay nasa Senado. Makikita din nang pumasok si Senator Pia sa session hall na tumatakbo habang inaalalayan ang pagpasok naman ng ilang miyembro ng 18 Marines.
Matagumpay naman na nakapasok sa plenaryo ang mga dating sundalo kasama ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod. Bago magsimula ang pagdinig, nanindigan si Senator Pia Cayetano, chairperson ng Blue Ribbon Committee, na hindi valid ang nangyaring pagbabago sa liderato kahapon. Anya, dapat ang bilang ng 13 para pumili ng bagong Senate President ay masusunod. Ganito rin ang paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. The officers shall be elected by the majority vote of all its members. Okay? So, Senate Secretary, Usaha, Sergeant at Arms, Pro Tempore, and President, kailangan 13 ang boto. Dagdag pa ni Senator Alan Cayetano, siya rin ngayon ang Senate President at dapat siya ang masusunod. Ang may control ng Senate premises is the Senate President. That is in the rules. Hindi po ang Usaha or kung sino man. Sa pagdinig ng komite, muling binigyang diin ng Vice Chairman nito na si Senator Rodante Marcoleta na isa lang ang layon ng grupo ni Gatchalian kundi ang ibaon sa limot ang issue ng flood control projects. Walang ginawa ang kabilang kampo kundi pagtakpan at wala silang ginawa para ituloy ang pagdinig para mailabas ang katotohanan. Unang tinanong ng komite si Attorney Baligod kung saan sinabi nito nang ipatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanyang mga kliyente o ang 18 mga dating Marines, anya pinilit silang pumirma sa affidavit kung walang presensya ng abogado na labag sa kanilang karapatan. Tinanong din ang mga dating sundalo kung personal ba nilang ginawa ang pagdala ng mali-maletang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno. 3 beses umano silang nagdi-deliver ng mga mali-maletang pera kada linggo. May pagkakataon pa na nag-deliver umano ang mga ito kasama si dating Congressman Zaldico sa Ilocos. Dagdag pa ng mga ito, dati rin sila mga trabahante ni dating Congressman Zaldico. Aga kanina nang palabas na itong si DILG Secretary Remulla, hiningan siya ng reaksyon doon sa kanyang ginawang pagpigil. Anya, palabas na siya ng Senado at wala naman siyang intensyon na pigilan, lalo na yung mga 18 mga Marines at ang mga mambabatas natin na makapasok dito. At kanina rin ay sinabi ni Senator Cayetano o kanilang ipinaalam sa komite na wala ngang live streaming. Ito ngayong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang YouTube channel. At hindi rin, nung umpisa, hindi rin pinapapasok ang mga media sa loob ng plenaryo. Kaya sabi ni Senator Cayetano ay babain niya, pero kalauna naman ay pinapasok ng ating mga media. Sabi ni Cayetano, wala pa namang hindi nila sinusuppress. Walang ganon na sinusuppress ang karapatan sa pamamahayag. At kanina, narinig din natin, bago tayo umere, ay may mga nabanggit na itong mga resource person kung saan dinadawit na nila ito sa anomalya ng flood control projects ang mga mambabatas ng ating mababang kapulungan ng Kongreso o ng Kamara. Yan man ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Online na ang Land Transportation Management System o LTMS portal ng Land Transportation Office. Ito'y matapos i-anunsyo ng ahensya kahapon na pansamantalang hindi magamit ang online portal. Sa ngayon, maaari na muling ma-access ang renewal ng driver's license, rehistro ng sasakyan at iba pang online services. Naglaan ng loan options ang Department of Trade and Industry sa pagbili ng electric modern public utility jeepney para sa bawat operator o driver. Ito ay sa gitna ng pagsusulong ng pamahalaan sa paggamit ng electric vehicles sa halip na combustion vehicles. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, magkano ang interest sa pautang na inilalaan ng DTI at hanggang ilang taon maaari itong bayaran ng isang operator? 6.7% ang interest sa pautang na inilalaan.
Trade o DTI para makabili ng Electronic Modern Public Utility jeepney unit. Maaari itong bayaran sa loob ng 3 o 5 taon, depende yan sa kakayahan ng mga operator. 2 bilyong piso ang kabuang pondo na nilaan ng DTI para sa programa para sa pagpapautang sa mga maliliit na operator at driver upang makabili ng Electric Modern EUJ. Ito ay para sa mga nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles mula sa mga combustion vehicle. Balikan po natin mamaya ang pag-ulat niyan ni Asher Cadapan Jr. May bawas singil sa mga customer ng Maynila para sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bunsod ito ng pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa third quarter ng 2026. Mula sa dating 13 centavos per cubic meter na taripa noong second quarter, ibababa ito sa 12 centavos per cubic meter. Samantala, ang Manila Water naman na nagsusupply ng tubig sa east area ng Metro Manila ay walang ipatutupad na adjustment. May show cause order na ang rider na sangkot sa road rage sa Sampaloc, Manila noong June 1. Patong-patong na parusa ang maaaring ipataw sa rider dahil sa reckless driving, disregarding traffic signs, failure to wear the standard protective motorcycle helmet, at operating a motorcycle with improper footwear. Sa viral video, nakitang sinuntok ng rider ang biktimang rider habang ang angkas nito ay hinampas naman ang biktima. Muling inilunsad ng Social Security System o SSS ang Palengke Caravan gamit ang mobile e-wheels nito. Layo ng caravan na dalhin ang serbisyo ng ahensya direkta sa mga pamilihan at barangay sa iba't ibang bayan at lungsod. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, makakabawas ang proyekto sa oras ng biyahe, mahabang pila at hirap sa transaksyon na nararanasan ng mga manggagawa, pensioners at benepisyaryo. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mabilis at mas malapit na maihatid ang serbisyo publiko, lalo na sa mga komunidad na malayo at kulang sa access. Naipadala na ang mga e-wheels sa Metro Manila at sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Albay, Negros Occidental, Surigao del Norte at Catanduanes. Maagang ipatutupad ng Social Security System ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program ngayong Hunyo para sa 4.1 milyong pensioner ng ahensya. Orihinal na nakatakda sa Setyembre ang dagdag pensyon, ngunit inilipat ito ng mas maaga upang agad na makapagbigay ng ginhawang pinansyal sa mga benepisyaryo. Makatatanggap ng 10% increase sa mga retiree habang 5% increase naman para sa mga death at survivorship pensioner. Katumbas ito ng karagdagang 200 pesos hanggang 2,400 pesos para sa mahigit 4 na milyong pensioner sa buong bansa. Ayon sa SSS, bahagi ito ng 3 taong programa na layong palakasin ang benepisyo ng mga pensioners. Sa September 2027, nakatakda ang isa pang 10% na pension increase bilang susunod na yugto ng programa. Nahihirapan na ang mga otoridad sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Bagamat 11 araw na ang nakalilipas ng gumuho ang itinatayong hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, tuloy-tuloy pa rin ang pag-retrieve ng mga casualties sa Ground Zero. Ayon sa Unified Command Center na namamahala sa retrieval operations, nasa state of decomposition na ang mga labi. Dito po sa mga recent na mga nare-recover na nating mga bodies, unfortunately, no, nasa state of decomposition na po yung mga nare-recover na. So hindi na po makilala? Yun po ang isa sa mga challenges
na ginagawa ng ating SOCO pagdating dun sa procedure ng disaster victim identification. Makikiisa ang Philippine Coast Guard sa pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo. Gaganapin ang Rim of the Pacific 2026 exercise sa Honolulu, Hawaii mula June 24 hanggang July 31. Kanina, nagsagawa ang PCG ng send-off ceremony para sa BRP Gabriela Silang. Ito ang kauna-unahang partisipasyon ng BRP Gabriela Silang sa pinakamalaking pagsasanay sa pandagat sa buong mundo na nagbibigay diin sa lumalaking papel ng PCG sa pangrehiyon at pandaigdigang kooperasyong maritime. Bigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa ika-4 na round ng botohan na naig ang Kyrgyzstan laban sa Pilipinas sa Asia-Pacific Group matapos makuha ang kinakailangang 2/3 majority. Nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 votes kumpara sa 49 ng Pilipinas. Kasama ng Kyrgyzstan, napili rin ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago bilang bagong non-permanent members. Ang mga bansang ito ay may kapangyarihang bumoto sa mga resolusyong maaring magpatupad ng military action, economic sanctions at peacekeeping operations. Balikan natin ang ulat ni Asher Cadapan Jr. tungkol sa loan options na ibibigay ng Department of Trade and Industry. Yes, Asher, go ahead. Ella, 6.7% per annum ang interes sa pautang na inilalaan ng Department of Trade and Industry o DTI para makabili ng electric modern public utility jeepneys units. Maaari itong bayaran sa loob ng 3 o 5 taon depende sa kakayahan ng operator. 2 bilyong piso ang kabuang pondo na inilaan ng DTI para sa programa at ito ay para sa mga nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles mula sa mga combustion vehicles o mga gumagamit ng petrolyo sa pagpapatakbo ng mga makina ng sasakyan. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, malaki ang matitipid ng mga operator dito kung saan maaaring makakuha ng 33 hanggang 80% na savings kumpara sa combustion vehicles. Ibig sabihin, anya ay may extra income ang mga driver, mas maginhawang buhay na makatutulong rin sa iba pang mga retailer. Makatutulong rin ang paggamit ng PUJ sa kalikasan sa pagbabawas ng polusyon sa hangin upang makakuha ng ang mga operator ng EPUJ. 3 milyong piso ang nilalaan ng pamahalaan sa bawat operator o driver ng or sa bawat unit ng PUJ. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. Madali lang po itong pautang na ito, meaning 1 year, no payment of principal and interest. So meron po tayong palugit or grace period na 1 taon para makausad po tayo. And the interest rate of this is only 6.7% per annum. So madali at saka flexible po ito. So for those who want to avail, they can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. Para sa mga prinisintang EPUJ ng mga ahensya ng pamahalaan kasama ang iba't ibang transport groups, bukod sa moderno at fully air-conditioned dito ay may mga safety features ang loob ng mga EPUJ. Ella, nagpahayag naman ng pagsuporta ang iba't ibang mga transport groups sa paggamit ng electric modern PUJ at pagpapautang na ito na inilalaan ng DTI. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isa sa ilalim sa administrative review ang pulis na nagbitaw ng mga hindi angkop na salita sa NAPOLCOM briefing. Ayon sa PNP, hindi palalagpasin ng pambansang pulisya ang ginawa ng naturang pulis. Alamin natin ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung maaring kaharaping sanksyon o parusa ng naturang pulis sakaling mapatunayan na may mga nagawa siyang paglabag sa kanyang inasal? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Makakasuhan ito ng administratibo at kapag napatunayan nagkasala, posible itong matanggal sa serbisyo. Kapag dismissal from the service ang naging parusa ng pulis,
Wala itong makukuhang benepisyo at hindi na rin muling makapagtatrabaho pa sa gobyerno. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi kukonsintihin ng PNP ang pulis na nagbitaw ng hindi angkop na pahayag sa press conference ng National Police Commission kahapon. Ang mga ganitong asal-aniya ng pulis ang sumisira sa disiplina at profesionalismo ng PNP. Kasunod dito, tiniyak ni Chief PNP na idadaan sa kaukulang proseso ang insidente alinsunod sa umiiral na patakaran at due process. Kahapon, inimbita ang pulis upang magpaliwanag kaugnay sa viral vehicular traffic incident sa Taguig noong June 2 na naayos naman sa pamamagitan ng amicable settlement. Habang sumasagot sa media, sinabihan ng pulis si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan na huwag siyang gamitin sa pagpapapogi nito sa media at mali-mali din daw ang sinasabi nito. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagkaroon ng aktibidad ang Mayon Volcano at Canlaon Volcano ngayong araw sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Nagtala ng effusive eruption na dahilan ng lava flow, pyroclastic density current o SON at rockfall ang Mayon Volcano bandang 4:42 ng umaga kanina. Nananatili namang nakataas dito ang alert level 3. Ang Canlaon Volcano naman naglabas ng abo bandang 6:39 ng umaga kanina. Nananatili namang nakataas pa rin dito ang alert level 2. Kakulangan sa classroom ang isang suliraning kinakaharap ng Bolo National High School sa siyudad ng Masbate. Para masolusyonan ang suliraning ito, magpapatupad ang DepEd ng makeshift classroom sa ilang paaralan sa lungsod. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia Live. Jerry, anong scheme yung gagawin ng Bolo National High School ngayong pasukan? Yes, may dalawang makeshift classroom na ginagawa para sa matugunan. Pansamantala ang problema sa kakulangan ng silid-aralan dito sa Bolo National High School bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes dito sa siyudad ng Masbate. Tiyataya nasa 800 estudyante nga apektado sa kakulangan ng silid-aralan dito sa Bolo National High School sa City of Masbate. Puso na panalalas na bagong opong noong nakaraang taon nasira ang mga silid-aralan, partikular sa nasa second floor itong eskwelahan. Kaya tuwing umuulan, nakakaranas ng tila waterfalls na pagbuhos ng tubig ulan mula sa second floor pababa sa hagdanan ng eskwelahan. May ginagawa naman ng dalawang makeshift classroom ng eskwelahan pero sa taya ng pamunuan baka di umabot sa unang araw ng pasukan kahit gawa lamang sa light materials. Lahat kasi ng mga classroom sa second floor ay hindi na magagamit dahil walang bubong simula pa noong bagyong Opong. Dalawang building din ang walang kisame na hindi din magagamit dahil sa mainit naman ang kalagayan sa loob nito. Sa taya din ng pamunuan ng eskwelahan, posibleng tumaas ang bilang ng mga enrollees ngayong school year. Yan ang balita mula din sa Masbate. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sa pagpapatuloy ng tumitinding aksyon sa UNTV Volleyball League Season 4, secured na ang pwesto sa semifinals ang BFP Lady Firefighters matapos dominahin sa isang straight set win ang DFA Emissaries. Samantala, pasok na din sa semis ang PNP Lady Patrollers matapos ang makapigil hiningang tapatan kontra AFP Lady Gunner. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Isang matinding dominasyon ang nasaksihan sa quarterfinals ng UNTV Volleyball League Season 4 kahapon matapos masungkit ng dalawang koponan ang pwesto sa semifinals. Sa naging tapatan ng BFP Lady Firefighters at DFA Emissaries sa unang game, huling pagkakataon na lamang para sa DFA at maaari na silang malaglag. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ng koponan na ipanalo ang laban kontra BFP upang magkaroon ng pagkakataon na makaabante sa standing. Pero desidido ang BFP na huwag na silang palusutin kaya't mabilis na tinapos ng Lady Firefighters ang first set sa score at 25-9. Sa second set naman biglang bumawi ang Emissaries at naging intense ang laban ng dalawang team.
Umabot na sa extended set ang score at handa na sanang masungkit ng emissaries ang second set, subalit agad naman itong nadepensahan ng BFP. Sa kabila ng matinding palitan ng score at habulan ng atake at depensa sa net, tagumpay na na-secure ng BFP ang kanilang posisyon sa semis at pinalo ang BFA sa isang malinis na straight set sa score at 26-24 at 25-17. Itinanghal namang best player of the game si Stephanie Adolfo mula sa kanyang 12 attacks, 2 blocks at 1 service ace na may kabuuang 15 points. Medyo mahaba kasi ang preparation namin, so meron pa rin tune-ups. Nag-focus kami sa depensa, lalo sa blockings. Kasi for the past ilang weeks siguro, 1.5 sa kalating linggo, tune-up kami, medyo malambot yung block. So nakita naman natin ngayon yung improvement. Nakuha ang ikalawang set sa score at 25-20. Sa kabila nito, hindi dalawa sa isang araw, talagang pinaganda namin yung conditioning at saka yung mga set play namin. Tuloy lang kami pa sa ensayo, yung mga game namin, ganun pa rin, yung conditioning nila, special skills, tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy lang kami. Bagamat laglag na rin ng AFP Lady Gunners sa naging laban sa quarterfinals, may mga plano na ang team upang makabawi sa pagsabak sa susunod na season ng UVL. Nagpapasalamat ako sa UNTV sa napakagandang ligang ito. Sana magtuloy-tuloy para sa mga beneficiary natin. Kasi yung thanks sa mga player ko, thank you. At hindi pa naman nagtatapos doon, natalo man, pero babalik kami na malakas. Kaya naman sa pagpapatuloy ng intense game sa UVL Season 4, abangan ang 4 na koponan na maghaharap-harap sa semifinals sa June 10, 2026. Sa first game, muling magtatapat ang PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng pagtatapat ng BFP Lady Firefighters kontra PNP Lady Patrollers ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang kaabang-abang na paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action of live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 121, versikulo 5 na nagsasabi, Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.